Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inabangang bagong teleserye ang Unica Iha, na kung saan ang mga karakter ay sina Bianca, anak ni Dayan, at Christian na Benito. At ayan na nga, dahil syempre malapit na yung birthday ni Bianca, ang kaya't excited na ito. At nang pumunta ito dun sa building kung saan nandun yung kanyang daddy, napansin ni Bianca na parang may isang facilities to na gusto yung pasukin, kung at tinry niya yung mga pin code at nahulaan niya na birthday niya pala yung pin, kung kaya't nabuksan nila ito. At nagulat siya nung pagpasok niya doon dahil talagang curious ito, dahil mayroong inaobserbahan si daddy nito na isang doktor, at may mga bagay-bagay itong ginagawa doon kasama ang mga kasama nito, kung kaya't lagi itong busy. At yun ang dahilan ng pag-away nila ng kanyang asawang si Bianca. At nagulat siya nung nakita niya yung aso nilang namatay at binuhay ito ng kanyang daddy, kung kaya't sobrang natouch ito dahil yun pala ang pinag-aabalahan niya. At dahil sa sobrang curious ni Bianca at ng kaibigan nito, napindot nito yung isang button kung kaya't na-drain ang fluid kung saan nandun yung puppy, at tabo itong lumabas na hinihila sana itong si Bianca, pero hindi ito sumama sa kanya dahil kinuha niya pala itong puppy na talagang kamukha ng kanilang alagang aso. At ayun na nga guys, sobrang nagulat ang kanyang daddy kung bakit nandun sila at pumasok ang mga kasama nito, dahil sinabi din nung kaibigan niya na accidentally daw niyang natabig yung isang button, kung kaya't na-drain yung fluid na kung saan nandun yung puppy inoobserba nila. At pagpasok nila doon, nagulat sila dahil wala na doon yung aso, at biglang lumapit itong kanyang anak na si Bianca sa kanyang ama at sinabing yun pala ang pinagkabalahan niya at buhay daw yung aso, kung itong tuwa itong doktor dahil syempre ang ina-experimentuhan nilang aso buhay pala ito at hawak-hawak ng kanyang anak. At ayun na nga, doon na sinabi na yun ang dahilan kung bakit laging busy siya at gusto niya siyang ipakita itong aso sa birthday mismo ng kanyang anak, pero syempre ando na ito at nakita niya mismo kung ano yung pinagkaabala ng kanyang ama. At dahil sobrang close itong si Bianca sa kanyang kaibigan, pati na rin yun sa kaibigan niyang si Zack, kung kaya't nagplano silang mag-outing at mag-picnic sila dun sa isang bulubundukin. At ayaw sana siyang payagan ng kanyang mami dahil gusto niyang magpaalam dito, pero ayaw niya dahil baka mapahamaklo ito. At ayun na, wala siyang magawa dahil nagpupumili talaga ito dahil gusto niyang mag-enjoy kasama yung kanyang kaibigan bago yung birthday nito. At ayun, pagdating dun sa lugar, sobrang happy sila, pero bago yun, umuwi itong si Bianca na may dala-dalang regalo para sa kanyang nanay at tatay o mami at daddy dahil anniversary ng dalawa. Pero pagdating niya ng kanilang bahay, narinig niyang nagtatalong dalawa dahil syempre halos wala ng oras yung kanyang daddy sa kanila dahil lagi itong nandun sa laboratory building, kung kaya't siguro sa sobrang lungkot nito at ayaw niyang tuluyang masira ang kanilang pamilya, naalala niya yung dala niyang DVD song o DVD, pinatugtog niya ito at andun yung paboritong kanta ng kanyang mami at daddy at yung song nilang dalawa yung, kung nagulat sila lang biglang tumugtog ito at nilapitan nila ang kanyang anak at sinabi ni Bianca na
happy anniversary sa kanyang magulang, at sabay na-touch naman itong dalawa. At ayun na nga, nung nandun na sila sa camping area kung saan medyo bulubundukin at medyo matarik, biglang nag-iinarte itong kaibigan nilang isa. Pero nagsisilos lang naman ito dahil gusto niyang sa kanya lang atensyon ni Sak, kung kaya't ayan, pumunta ito dun sa tent kung saan gusto niyang mag-rest dahil pagod daw siya. At naiwan itong si Sak at saka pati na din itong si Dayan. At pupunta sana itong si Dayan doon sa kanyang kaibigan, pero biglang hinawakan siya ni Sak at may inamin ito sa kanya na mahal niya daw ito. At yun nga, dahil alam ni Bianca na may gusto itong kaibigan niya sa kanya, kung kaya si Dami nito na wala daw chance at hindi niya daw gusto itong si Sak at wala daw pag-asa magiging sila, kung kaya ayan na nga, narinig mismo ng kanilang kaibigan ang sinabi ni Sak na pagtapat ng pagmamahal niya dito sa pagtapat niya kay Bianca, kung kaya nagalit ito at sinumbatan niya itong si Dayan at naghihiyaw ito at sinusumbat yung mga bagay-bagay na kisyo. Lagi na lang sila sumusunod sa kagustuhan ng kanyang daddy, pati na din yung kanyang kuya, dahil si Lucas ay kuya nitong kaibigan niya at isa din itong para may mga binabalak na pagtatraidor doon sa laboratory kung saan ayun na nga, naabutan mismo ng daddy ni Bianca na may ginagawa ito doon sa kanyang computer, kung kaya nagtalo silang dalawa at may balak itong saktan ang doktor na ama ni Bianca. At syempre nagtalo silang dalawa at walang magawa itong isa dahil nasuntok na ito at napahiga ito doon sa sahig. At doon naman sa lugar kung saan nagpipiknik itong si Bianca, pati na din yung kanyang kaibigan, dahil sa pagtatalo nila biglang natulas itong si Bianca at dahil nakahawak pa ito dun sa bato kung saan naabutan siya ng kanyang kaibigan at hinawakan siya nito dahil gusto niya daw itong tulungan, pero syempre parang binitawan niya ito kuya't nahulog ito sa bangin at parang unti-unting mawala ng ulirat itong si Bianca at may ito ng tulong. At ayun na, bakit na itong kanyang kaibigan at sinasabi niyang tutulungan niya daw si Bianca, pero naalala niya na narinig niya na nagtapat ng pag-ibig itong si Sak sa kay Bianca, kung kaya't parang nag-ibang tono nito, ang modo nito, dahil wala na siyang balak na tulungan itong si Bianca. At ito namang si Sak naghahanap sa kay Bianca, pero sinabi niya hindi niya alam kung saan daw itong si Bianca, kung kaya't ayun na nga, abangan natin ang susunod ng balita guys, na nakita din nila itong si Bianca at dinala nila ito sa hospital at gustong interview ng mga pulis itong kaibigan niyang babae, pero parang nag-alangan ito na sagutin yung mga tanong sa kanya. At ayun na nga guys, thank you so much for watching. I'm sure ang ganda ng story nito, dahil basta abangan nyo na lang. Thank you so much and bye.